Sa liblib na baryo ng San Lazaro, nakatago sa lilim ng mataas na puno at matarik na bundok, namumuno si Mayor Salvador Badong Vergara. Matagal na siyang kinikilala bilang isang mahusay na lider, matalino, matapang at tila may kakaibang kakayanan panatilihing maunlad at mapayapa ang kanilang bayan. Wala halos kriminalidad sa San Lazaro. Lahat ay may pagkain sa hapag at ang baryo ay tila hindi kailanman nauubusan ng yaman. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, may bumabalot na takot sa mga residente. Alam nilang may bagay na hindi maipaliwanag sa kanilang bayan. Tuwing kabilugan ng buwan, may mga nawawalang tao. Hindi palaging residente, ngunit madalas ay mga dayo o bisita. Hindi na sila kailanman natatagpuan. Ang mga matatanda ay natutong manahimik at ang mga kabataan ay natutong wag magtanong. Isang gabi, dumating sa baryo si Elias Santiago, isang batang mamamahayag mula sa lungsod. May narinig siyang bali-balita tungkol sa misteryosong pagkawala ng mga tao sa San Lazaro. At sa kanyang pananaw, ito ay isang magandang pagkakataon upang makagawa ng isang natatanging kwento. Isa na maaaring magdala sa kanya sa kasikatan bilang isang investigate journalist. Sa kanyang pagdating, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan sa baryo. Parang may bumabalot na bigat sa hangin. Isang uri ng takot na hindi lantaran, ngunit ramdam sa bawat kilos ng mga tao. Nang lumapit siya sa isang matandang nagtitinda sa palengke at tinanong tungkol sa mga nawawalang tao, hindi siya sinagot. Sa halip, lumayo ito. Hindi nagtagal, ipinatawag siya ng Mayor Badong sa munisipyo. Narinig kong interesado kang magsulat tungkol sa ating bayan, ani ng alkalde. Ang kanyang boses ay malamig ngunit magiliw, at ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Elias. Para bang sinusuri siya. Opo, gusto kong malaman kung anong nangyayari sa mga taong nawawala dito, sagot ni Elias. Ngumiti ang mayor, ngunit may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Napaka-curious ng mga tao, pero baka may mga bagay na mas mabuting hindi na alamin. Bagaman magalang ang tono ng mayor, may kung anong kilabot ang gumagapang sa balat ni Elias. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang naging determinado. Sa gabing yun, nagdesisyon si Elias na imbestigahan ang paligid ng munisipyo. Nalaman niyang may isang lumang lagusan sa likod nito, natatakpan ng mga lumang kahoy at damo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga harang at pumasok sa madilim na daanan. Sa dulo ng lagusan, natagpuan niya ang isang silid na puno ng alikabok at amoy ng dugo. Sa isang tabi, may mga lumang kasuotan, mga punit-punit na damit na may bahid ng dugo. Tila pag-aari ng mga nawawalang tao. Sa gitna naman ng silid, may isang malaking bato. Tila isang altar, at sa ibabaw nito ay may mga tuyong buto na hindi maipagkakailang buto ng tao. Biglang bumukas ang isang lihim na pinto sa kanyang likuran. Doon, nakita niya si Mayor Badong. Ngunit, hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang katawan ay lumaki. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at ang kanyang mga mata ay nagbagong anyo. Pulang-pula at nagliliyab. At ang kanyang mga kuko ay humaba, matatalas na parang pangil ng isang halimaw. Akala mo ba'y kaya mong takasan ang lihim ng San Lazaro?
bulong ng mayor habang papalapit kay Elias. Sa sobrang takot, napaatras si Elias, ngunit natapilok siya at bumagsak sa malamig na sahig. Sinubukan niyang bumunot ng kanyang cellphone upang kumuha ng larawan. Ngunit sa isang iglap, sinunggaban siya ng matalim na kuko ng alkalde. Kinabukasan, isang bagyong ulap ang bumalot sa San Lazaro. Walang nakakita kay Elias mula noon. Ang tanging natagpuan ay ang kanyang notebook. May bahid ng dugo, nakalapag sa harap ng munisipyo. Walang nagtangkang magtanong, walang nag-usisa. At nang sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan, may muling nawala sa baryo. At sa pinakamataas na bahagi ng munisipyo, isang anino ang nakataraw sa mga tahimik na bahay. Hinihintay ang susunod niyang biktima. Si Mayor Badong, ang tagapangalaga ng San Lazaro, at ang halimaw na bumabalot sa kanilang gabi. Lumipas ang mga araw mula nang mawala si Elias. Ngunit isang gabi, isang estrangherong sasakyan ang dumaan sa baryo. Isang babae. Si Andrea Santiago ang bumaba, kapatid ng mamamahayag. Matagal na niyang hinahanap ang kanyang kuya. At ngayon, dumiretso siya sa munisipyo upang harapin si Mayor Badong. Ngunit bago pa siya makapasok, isang matandang albularyo ang sumalubong sa kanya. Umalis ka na, Iha. Hindi mo na siya makikita. At baka ikaw naman ang susunod. Gamit ang mga tala ni Elias at isang dasal na natutunan niya mula sa isang matandang mangkukulam sa lungsod, pumasok siya sa lihim na lagusan sa likod ng munisipyo. Doon, natagpuan niya ang altar ng dugo at isang aninong nagmamasid sa dilim. Napakatapang mo. Ani ni Mayor Badong na unting-unting nagbabago ang anyo. Ngunit bago pa siya makalapit, binigkas ni Andrea ang isang sinaunang dasal. Sa isang iglap, nagliyab ang paligid at nagsimulang sumigaw sa sakit ang alkalde. Unti-unti siyang natupok sa sarili niyang kasamaan, hanggang sa wala nang natira kundi abo. Kinabukasan, nagising ang buong baryo na tila nawala ang bigat sa hangin. Sa unang pagkakataon, hindi na madilim ang langit kahit kabilugan ng buwan. At sa munisipyo, isang bagong alkalde ang umupo. At ang anino ng dating namumuno ay hindi na kailanman nagpakita. Isang istorya mula sa nakaraang kwento. Ako si Miguel, isang batang Pinoy na mahilig magbakasyon sa iba't ibang bansa. Matagal ko ng pangarap makapunta sa Japan. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, agad akong lumipad patungo sa Tokyo. Mahilig ako maglibot mag-isa, kaya't isang gabi, nagpasya ako sumakay ng tren upang tuklasin ang lungsod. Habang naglalakad ako sa istasyon, napansin kong kakaunti na lang ang mga tao. Pasado 12:00 na ng gabi at ang huling tren ay papalapit na sa istasyon. Pumasok ako sa loob ng halos walang lamang bagon. Tanging isang matandang babae lamang ang nakaupo sa dulo. Nakayuko at tila may binubulong sa sarili. Umupo ako malapit sa pinto at nilabas ang aking telepono. Habang tumatakbo ang tren, napansin kong parang hindi tumitigil ang tren sa mga dapat nitong hintuan. Sa bawat dumadaang istasyon, wala akong nakikitang tao sa labas. Kahit na dapat ay may mga pasahero pa. Lumipas ang ilang minuto at napansin kong nakatingin na sa akin ang matandang babae.
Hindi ito kumikilos. Ngunit ang mga mata nito ay malalim at malamlam. Lalo akong kinabahan nang biglang may dumaan na konduktor. Matangkad, payat at may suot na lumang uniforme. Anong oras po tayo darating sa Shibuya? Tanong ko. Hindi sumagot ang konduktor. Bagkus, tinignan lang ako nito ng matalim at sabay bulong. Dapat hindi ka sumakay. Nanlamig ako. Bago pa ako makapagtanong muli, biglang nagloko ang ilaw ng tren. Nagpatay sindi ito. At nang bumalik ang liwanag, wala na ang matandang babae at ang konduktor. Dali-dali akong tumayo at pumunta sa pinto. Ngunit patuloy lang sa pagtakbo ang tren. Kahit na dapat ay nakarating na ako sa Shibuya. Sumilip ako sa bintana. Puro kadiliman lang ang nasa labas. Walang gusali, walang ilaw. Biglang may narinig akong mga bulong sa likuran. Dahan-dahan ako lumingon at nakita kong puno na ng mga taong nakaitim ang tren. Lahat sila ay nakayuko, hindi gumagalaw. Nang biglang sumabog ang ilaw, nakita ko ang kanilang muka. Wala silang mata, ilong o bibig. Blanko ang kanilang muka, parang walang buhay. Napasigaw ako. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng tren at malakas na puwersa ang humila sa akin palabas. Nagising ako nakahandusay sa istasyon ng Shibuya. Wala akong maalala kung paano ako nakalabas. Ang relo ko ay eksaktong 12:01 AM. Kahit napakiramdam ko ay napakatagal kong nasa loob ng tren. Pagbalik ko sa hotel, ikunento ko ang nangyari sa isang lokal na staff. Napanganga ito at bumulong. Isa ka sa mga mapalad. Ayon sa alamat, may isang lumang tren sa Tokyo na minsan ay bumabalik upang kunin ang mga naliligaw na kaluluwa. Sino mang sumakay rito ay hindi na muli pang makakabalik, maliban na lang kung papalayain siya ng tren mismo. Simula noon, hindi na ako muling sumakay ng tren ng mag-isa, lalo na paggabi. Sa isang maliit na baryo, malapit sa Himeji, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa alamat, may isang pamilya noon na naninirahan doon. Ngunit isang gabi, bigla silang nawala. Wala na isang nakakita kung paano o bakit. Mula noon, wala nang naglakas loob na tumira roon. Isang araw, isang batang lalaki na nangangalakal ang nagpunta sa bahay na yon. Ako nga pala si Satoshi. Ako ay matapang at mahilig sa mga misteryo. Kasama ang aking matalik na kaibigan na si Yuki, nagpasya kaming pasukin ng bahay para patunayan na wala talagang multo doon. Pagpasok namin, agad naming naramdaman ng malamig na hangin sa loob. Luma na ang mga dingding at may mga lumang gamit na natatakpan na ng alikabok. Habang naglalakad kami, bigla namin napansin ang isang silid na bahagyang nakabukas. Sa loob na silid ay isang kabaong na nakapatong sa gitna. Hindi ito mukhang ordinaryong kabaong. Ito ay kulay itim, may pulang ukit ng mga kakaibang simbolo. Napatingin ako kay Yuki. Bakit may kabaong dito? Tanong ko. Lalapitan na sana namin to nang biglang sumara ang pinto sa likod namin ng malakas. Nagkatinginan kami. Nanginginig kami sa takot. Mula sa kabaong, may narinig kaming mahihinang katok. Sunod-sunod. Palakas ng palakas. Biglang bumukas ang takip ng kabaong.
Wala kaming nakitang katawan sa loob. Pero may isang bagay na gumagalaw. Kaya't dahan-dahan naming sinilip. Isang puting kamay ang lumalabas. Mahaba ang kuko. At parang buto na lang ang natitira. Napasigaw si Yuki. Mula sa loob ng kabaong, lumitaw ang isang babaeng balingkinitan. Mahaba ang buhok at may maitim na mga mata na punong-puno ng galit. Sinubukan namin tumakbo pero hindi namin mabuksan ang pinto. Dahan-dahang lumapit ang babae sa amin. At sa malalim na boses, bumulong ito. Bakit niyo ako ginising? Sa takot, napapikit ako at sumigaw. Patawad! Paalis na kami. Biglang bumukas ang pinto. At may malakas na hangin na humigop sa babae pabalik sa kabaong. Sa isang iglap, nagsara ito ng malakas. At ang buong bahay ay tila lumindol. Wala kaming sinayang na sandali at mabilis kaming tumakbo palabas. Paglingon namin, nagulat kami. Nawala ang bahay. Nawala ang bahay sa lugar nito. Puro damo na lang ang natira. Na parang hindi ito kailanman umiral. Mula noon, hindi na namin muling binalikan ng lugar. Ngunit gabi-gabi sa panaginip ko, naririnig ko ang mga katok mula sa kabaong. Sunod-sunod, palakas ng palakas.